morning, family. Good morning. Araw ng linggo, June 15, 25 to 26 a.m. Madaling araw. So, nagising po ako sa pamamagitan ng panaginip. Magtitinda sana ako eh. Magayak na yung mga itlog para bukas. Bukas na lang tayo magtinda. Kasi kailangan natin ng pag-aralan to. Ubasahin. Kailangan natin pag-aralan. So, hindi ko alam kung ano yung uunahin ko, no? Ito yung mga sulat ko, no? Marami po kasi siya, marami. Ayan. Ito sinulat ko siguro to mga 2020, 2021. Ganun. Ito, wala lang ang Bible verse dito sa sulat na to. Halos dito, puro panalangin to. Yung mga sulat na to. Yung mga sulat na to. Puro prayer to, puro prayer. Itong sulat na to, magkakasama to. So, ito po yung mga sulat natin na pinagsama-sama. Tapos ito. Babasa lang po tayo ng ilan mula sa 2021. No? Tapos, ito po yung mga sulat natin. No? Iba-ibang topic to. Ayan, iba-ibang topic na. So, babasahin ko po yung sulat 2021 na nakalipas. 8/31/2021. Walang oras to, wala. Yung iba wala pong petsa, yung mga sulat ko. Sa panahong ito nangyari sa buhay ko to. Yung sinulat ko na to. Sa panahong ito, isang halimbawa lang to ha. Pero maraming nakasulat to patungkol dito sa topic na to. Sa panahong ito, ang aking dapat kukuwanan ng lakas at pagtanggal ng pag-inip ay sila pa ang nagpapahirap sa aking kalooban. Parang sinasadya ng aking asawa. Hindi ko po ito binabasa para ipahiya yung mga topic dito, no? Binabasa lang po natin to para maging halimbawa, no? Wala tayong na ipagtanggol yung sarili ko, na hindi ako yung gumawa ng mali. Binabasa natin to para maging halimbawa sa lahat, no? Huwag po natin mamasamain kung ano man ang pangyayari dito sa nakasulat dito, no? Sila pa ang sinasadya ng aking asawa na ako ay diisipin dahil sa akala niya siya lang ang nahihirap, kaya sa iba siya sumama. At sa loob ng 6 na linggo ay naging normal sa kanila. Normal na sa kanila. Ako ay wala na. Masakit at napakahirap. Halos walang lasa ang pagkain at di ako nakakatulog, kakaisip. Napakahirap. Marahil iba ang makararanas nito ay masisiraan ng ulo o iisipin tumakas dito, pero di ako hindi hahayaan
na paano ito o ng Holy Spirit na ako ay palagi ang mahirapan. Salamat pa rin dahil sa panibagong karanasan sa aking buhay. Darating sa aking buhay ang kaligayahan na aking ninanais. Bibigyan niya ako ng asawa na di ako lulukohin at ipagpapalit sa iba, lalaki. At mamahalin ako ng masaya at walang pagsisisi sa pangalan ni Jesus. So, babasa pa tayo ng iba. Ito, 9/17/2021, Biyernes, no? Walang mga pirma to. So, saka na lang natin pipirma pag may panahon tayo, no? Maraming salamat sa pangyayari man o bagay at muling patawad sa aming mga kasalanan, sa lahat ng aming kasalanan, sa isip, sa salita, sa gawa, sa paningin, sa laman o sa espiritu. Sa lahat ng oras nawa ay malinis kami sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. So, pag napasa niyo po ito, makikita niyo talaga na dito, dumaan ako dito sa panahon na to sa pagsubok. Pero makikita niyo pa rin na hindi bumaba o tumamlay yung pananampalataya ko. Laging may panalangin dito. So, hindi ko nababasahin nga yung mga buod na nangyari. Kasi baka isipin nyo, pinagtatanggol ko yung sarili ko o nililigtas ko na hindi ako yung mali o kaya mayroong nagkamali. Ito, binasa ko lang yung ilan para maraman nyo na sinulat ko to nung 2021 pa. Ito 8:31. Tapos itong iba. Kailan yan? 8/31/2021 din. Ito 9/17/2021, araw ng Biyernes. So, ulitin ko, yung panahon na to, dumadanas tayo ng pagsubok. So, meron naman din sulat dito na panalangin inihanda ko sa lahat ng simbahan. Ito, walang date, no? Pero siguro mga ganon din to. O kailan lang to, mga 1 taon lang. Magsisilbing pagkain. Ito kasi karugtong lang to. Ipinapaliwanag ko rito yung mga pagpapala na basahin natin. Magsisilbing pagkain ng kaluluwa ng mga taong paparito, manunumbalik ang lakas ng lahat ng kaluluwa, makakarinig ng salita ng Diyos mula sa mga pastor, pare o ministro man. Ito, karugtong na lang to kasi ipinanalangin ko nga yung simbahan, tapos yung mga pare, mga pastor, inandaan ko ng panalangin na para malilinis talaga sa kanila. Ang panalangin ito ay mula ngayon ay sa walang hanggang panahon ng mabuti
palain ang magpapala at mag-iingat sa lugar na ito. So ito, halimbawa pumasok ako ng simbahan, karugtong lang kasi to, no? May hindi pa sa loob yung iba, hindi ko na mahanap ngayon. So halimbawa lang to ng isa pang sulat ko na iba-iba yung topic, ano? Kaya kailangan natin pag-aralan. Saka hindi ko masasabi sa inyo na tatagal pa yung buhay ko, no? Hindi natin alam kung kailan tayo mamatay. Mahina na yung puso natin. Baka hindi ko na masabi to, di ba? O kaya ma-stroke, o kaya kasi tao lang tayo, no? Baka dumating yung time na hindi ko na nasasabi ng maayos. Kasi yung mga vlog ko dati, mga ano ko, nawala na. So may bagong vlog lang, bago tayong YouTube channel, no? So maaaring ito, hindi pa yung final na YouTube channel natin. Kasi hindi naman ako yung gumawa nito. As well, hindi pa nakakonect sa Facebook yan. So may sulat din ako nito. Dito. Yan yung sulat ko. Napakaraming pirma na ito. Nung sulat ko na to. Ilang pirma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pirma, no? So, basahin natin. $17.51 lang, hindi. Umaga, Pilipinas. Nararamdaman ko ang hindi maipaliwanag sa pamamagitan ng pagiging banal ng Espiritu Santo. Mapapalad ang makasaksi kung paano ipakita ang bagong mga gawa ng Espiritu Santo sa pagiging tao ng Diyos ay nahigitan nito ang mga Diyos. Ang lahat ng mga Diyos sa anumang paraan sa pangalan ni Jesus. So ito mga sinulat ko to, mga 18 siguro. 2018 yung sulat na to. Ulitin natin, ha. Umaga sa Pilipinas. Nararamdaman ko, sinulat ko to kasi ito nga nangyayari, ang hindi maipaliwanag sa pamamagitan ng pagiging banal ng Espiritu Santo. Mapapalad ang makasasaksi kung paano ipakita ang bagong mga gawa ng Espiritu Santo sa pagiging tao ng Diyos ay nahigitan nito ang lahat ng Diyos sa anumang paraan sa pangalan ni Jesus. So nagiging panalangin yun kasi meron yan sa pangalan ni Jesus, no? May mga pirma. Tapos dito sa likod meron akong sinulat ulit. Sa akin, ikaw tao, babayaran mo ba ito kung may pirma ko ng 10 milyon kung sa US nakatira 10 milyong dolyar? Hindi ko ipinapangako na ang kapalit sa pagbili mo nito. Tanong, gaano ako sa iyo kahalaga sa pangalan ni Jesus? Bawat isang pirma ni Jesus, 1 milyon ang halaga. Katumbas ay masusubok ang pagpapahalaga. So, ito po yung nakasulat dito, no? Buti, nandito pa yan. Nasinop pa. So,
So, babasa tayo ng mga verse. Talata. So, ulitin natin to. Binasa natin to noong nakaraan eh. Ang verse, ang ano na to, aklat pahayag. So, ito ang pahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya at sa Kanyang inihayag kay Juan na aliping niya sa pamamagitan ng anghel na Kanyang sinugo. Ang layunin ng pahayag na ito, ipakita sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Pinatotohanan ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang patotoo tungkol sa mensahe ng Diyos at sa katotohanang ipahayag ni Jesucristo. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakaririnig ng propesiya nito at tumutupad sa mga sumusunod sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. So ito tinutukoy dito na si Kristo ang nagsasalita at mapapalad daw ang tao na tumutupad sa mga nakasulat sa Biblia kasi malapit na itong maganap. Ibig sabihin, hindi pa nagaganap sa panahon nila to. Maaring sa panahon natin, no? So, nung binasa natin yung sinasabi ko sa inyo na panahon na dumadaan ako sa pagsubok, hindi nyo ako matutulad dito, no? Ipinaliwanag ang talinghaga tungkol sa paghahasik. So, babasahin na natin yung 20. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakinig ng mensahe na kaagad at masayang tinanggap nito, ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili sapagkat at pagdating ng kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. So minsan, dahil pag tumanggap ka ng salita ng Diyos, syempre may kalaban naman sa mga espiritu. Dadating yung pagsubok, di ba? Dumarating yung pagsubok. Kaya dumadanas ang tao ng mga ganito, mga pagsubok. Ngayong araw, mukhang ang aking asawa ay may kinakasama ng iba, kaya ako ay balisa at di na makatulog. Ngunit hindi ko mabasa yung sulat ko Malalapasan natin yan. Lang ito sa taong dumaranas ng mga ganitong pagkakataon. Alam ko, di ako ang malulugi kung palitan man ako ng asawa ko at di ako ang makukonsensya sa araw-araw dahil di ako ang nagpasubok sa mga. So basahin na lang natin pagka hindi ko na babasahin kasi nga lahat, kasi may masisiraan, parang ganun. Di natin ito binabasa para sirain ito kasi pinagdaanan ko lang to, no? So dito, pagka tumanggap ka ng mensahe, dadaan ka sa mga ganitong suliranin tulad na pagkamatay ng magulang ko ng maaga, nanay ko, tatay ko, kapatid ko. Isang pagsubok na paraan yun ng pag ikaw lumapit sa Diyos, susubukin ka ni Satanas. So dito, maitutulad
hindi niya ako maitutulad dito na nang dahil sa pagsubok, ulitin natin, ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe at kaagad kasi napakinggan, di ba, siyempre, at masayang tumanggap, natuwa siya nang nakarinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi ito tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili. Bakit? At pagdating ng kapaghihatian at pagsubok, saan? Dahil saan? Ito nakalagay. Dahil sa mensahe, dahil sa salita ng Diyos na tinanggap niya. Kaya sa sinubok, agad siyang tumatalikod at sa kanyang pananampalataya. So, patutunayan din natin dito buti marami tayong Bible ngayon, no? Dati wala tayong Bible. Kailangan ko pa mapunta sa isang lugar para makabili lang may Bible lang tayo. Kasi dati, bibili akong Bible, napakamahal. Puro bagong tipan lang. Ito, parehong bagong tipan to. Yung binasa natin sa pahayag, tapos binasa natin dito sa Mateo. Ipinaliwanag ang pag-asik. Tapos ito naman sa lumang tipan, babasa tayo, no? Ito naman ay aklat ni Job. So dito hindi na natin babasahin na minsan, 'di ba, dahil sa mensahe nga. O sige, basahin natin yung iba para kung bakit namamatay yung mga pamilya natin dahil sa ating mga siyempre, halimbawa, hindi ko rin naman kagustuhan yun, no? Baga, hindi naman talaga namatay yung magulang natin para pahirap dahil maaga silang kinuha. Kumaga, siyempre, kinuha sila ng Diyos. Nasa piling na sila ng Diyos at baka mga Diyos din na rin sila. Diyos na rin sila dahil sa ginagawa ko. Sinubok ni Satanas si Job. May isang lalaking nakatira sa lungsod ng basahin muna natin to, Nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ay ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 30,000 ang kanyang kamelyo, 1,000 ang baka, 500 ang asno. So mayaman pa siya dito, di ba? Nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kanilang bahay at inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae tuwing matatapos ang ganung handaan. Tinan nyo kung gaano ang faith ni ipinatatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job at kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilapastanganan ng mga ito ang Diyos at sila'y magkasala. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Nasa langit din si Satanas kasama ng mga anghel ng Diyos. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas. Close sila, no? Siyempre, kahit sama-sama, ang Diyos ang lumikha. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job
Tanong ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Duktong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala siyang nakukuha mula sa iyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ng kayamanan ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ng gusto mo gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Nalipol ang mga anak ni Job at naubos ang kanyang kayamanan. So, hindi na po natin ito babasahin. Mas maganda kung basahin natin. Isang araw, nagkakainan at nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Job ang isang niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po naming pinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno. Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at asno at pinatay po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa iyo. So, dito tayo muna. Lagpasan natin, So, patawarin tayo kasi maaari tayong magkasala doon dahil kung hindi natin babasahin ng isang aklat at kukuha tayo sa ibang talata, ibig sabihin na pinagbabahagi natin ang Biblia. Ang pagbabasa talaga ng Biblia ay dapat binabasa natin lahat ang isang aklat. So, pagkatapos subukin si Job, kunin lahat ng ari-arian, at saka pinatay yung kanyang mga anak, ganito ang ginawa ni Job. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa ni Yahweh. Ang nagbigay, si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Tingnan nyo, sa kabila ng lahat ng ginawa sa kanya ni Satanas, pinuri pa rin ni Job si Yahweh. Sa kabila, ito babasahin ko 22, sa kabila ng pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa kanya. Ito, number 2. Muling humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos. At naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ang tagapagparatang, saan ka nanggaling? Sumagot si Satanas, nagpabalik-balik ako. At nagpabalik-balik at naglibot-libot ako sa buong daigdig. Napansin mo ba ang lingkod ko si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad at daigdig. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawa. Hinimok mo akong pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan. Subalit na natili pa rin siyang tapat sa akin, sabi pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas,
kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin niyong saktan ang kanyang katawan at sigurado kung susumpain niya kayo ng harap-harapan. So sa mga lingkod ng Diyos, bakit ka magtataka kung nagkasakit ka samantalang ikaw tapat na naglilingkod sa Panginoon? Sino nagbibigay ng sakit natin? Ang Diyos ba? Diba si Satanas? Ulitin ko. Sumagot si Satanas, kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado kung susumpain niya kayo ng harap-harapan. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mo, gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin. Kaya umalis si Satanas sa harap ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ang isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa ba? Matuwid, sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo ba? Hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. So, tayong mga lingkod, lahat ng bagay, tinatanggap natin na may pasasalamat. Tinan mo ang sabi ni Job. Sinabi, tingnan mo ang iyong sinasabi. Hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng parusa sa kabila ng kanyang paghihirap? Hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. So sa buhay natin lagi na kung ikaw nakakaunawa ng salita ng Diyos at nagbabasa ka nito, hindi ka mabibigla sa mga pangyayaring kung bakit nangyayari sa buhay mo yung mga ganyang bagay. Hindi mo iisipin na ikaw ay si Job kasi, nakita niyo, hindi naman siya nagkasala pero nagkakasakit. Kahit pagka pinagpatuloy niyo po yung dyan, yung pagbabasa ng Biblia patungkol kay Job, kahit ang mga kaibigan niya, inuusig siya na kaya siya nagkaganon kasi makasalanan tao siya. Pero alam natin na hindi nagkasala si Job. Patuloy pa rin siyang nananalangin. So, marami yung sulat na ito. Ito, June 5, 2023, 4:48 AM, Monday. Ipinanalangin ng isa't ito, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat. Ito kasi wala pa akong Bible nun, na mabili nun. Kasi yung Bible na unang binasa ko nun siguro, ano kaya ang panahon yun? Mga 17 years, siguro maliit pa lang si Rachel, si Arian. Si Arian ba yun nasa kabila naman? Mga 12 years na siguro yun. Yung una kong basa ng Biblia. Ipanalangin ng isa sa maraming salamat po sa pagkakataong ito. Kami po ay inyong gabayan at turuang magkaisa sa inyong kalooban. Hindi po namin magagawa ang aming mga gampanin kung kami ay kanya-kanya. Bigkisin mo kami ng iyong pagmamahal
at alisin mo o palakasin mo ang aming kahinaan. Turuan mo kaming manalangin para sa aming kapwa upang sa ganon ay manumbalik ang aming mga lakas. Galing sa pagmamahal ng aming mga kasama. Sa iyong kalooban, Panginoon, ang aking panalangin ay iyong dinggin. Mga lingkod mong naghihina ay iyong ingatan. Ang mga kaluluwa naming mahihina ay iyong palakasin. At ang mga suliraning ay iyong tanggalin. Aming ingatan mo lahat ng kanilang iniingatan. Pagpalain mo ang mga nagpapala sa amin. Pahalagahan mo ang lahat ng nagpapahalaga sa amin. Anumang bumabagabag sa amin ay iyong alisin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at Panginoon, kung kalabisan man na ihingi ko ang kapatawaran ng aming mga ninuno o aming mga lahi ay patawad. Ganun pa man, tulad ng dati, lagi niyo po ipaalala sa aming lahat ng kailangan naming ipanalangin ang aming mga kasama para manatiling malakas ang aming mga kaluluwa sa pangalan ni Jesus. So ito sinulat ko to noong June 5, 2023, 4 AM, Monday. Ipanalangin ng isa't isa. So hindi po nakasulat sa Biblia ito. Ito ang sulat ko, no? Panalangin ko. Ito naman, walang petsa. Part 1 lang to. Ito ipinapaliwanag ko ang 4 na elemento. Ito naman, panalangin. Iba-iba tayo, iba-ibang topic ito, lahat ng mga sinusulat ko, no? Ito naman, panalangin para sa kaluluwa naghihintay sa ilalim ng dambana. Mula ngayon, lahat ng kaluluwa sa ilalim ng dambana ay pinapalaya ko na sa kanilang mga galit at hinanakit. Ngayon ay babuhay kayo at muling maglingkod sa ating Panginoon ng masaya at walang galit o hinanakit kanino man, nang sa gayon ay mapayapa kayong mamuhay kasama ng inyong Panginoon sa walang hanggang panahon, sa pangalan ni Jesus. So maraming salamat po, ano? Sana pagdating ng araw maunawaan nyo ng maayos lahat ng mga ginagawa ko at malaman nyo kung talagang sino ako sa pangalan ni Jesus.